Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagal na bagabayan, agal mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nagsusunstahan, ang nanguna po si Shane Sibal. Meron siyang 104 na mga comments. Nandiyan rin po si Sam Pagita. Meron siyang 66 na mga comments. Maria Medasiplon. Meron siyang 45 na mga comments. Nandiyan rin po si Moneth Borromeo. Meron siyang 18 na mga comments. And Feli Judan. Meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer distinct channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, hindi rin kalimutan, isarad natin at mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kung mainit na ang inyong umaga mga kabayan, mas lalo ko po yung painitin. Kasi nga diba, painitan ng painit, mas nagiging very controversial yung nangyari ngayon sa politika mga kabayan. Kaya nga very exciting. So before natin pag-uusapan yung awayan ng mga didis makabayan, and also pag-usapan natin si Sara, and also si Digong, at saka meron po tayong pasabog makabayan. So naalala nyo ba na meron pong plano itong si DOJ Secretary Boying Remulla makabayan na siya po yung mag-a-apply bilang ombudsman? At saka ang sabi niya nung last na kanyang interview, this coming Friday or today makabayan, siya magpasa na kanyang application or mga documents para mag-apply bilang ombudsman. At sinabi ko sa ating last vlog na kapag itong si Martires ng Ombudsman Makabayan mapapalitan ni DOJ Secretary Boying Remulla, lagot talaga itong si Sara Duterte. Kasi nga diba last time Makabayan, meron kasing ipinorward, ipinadala na letter itong si Martires doon kay Sara Duterte and also sa grupo ni Sara Duterte at sa kapatid po sa mga kasamahan ni Sara Makabayan, pinapanagot na sila dito sa kasong i-file or ikinaso sa kanilang Makabayan. Kasi nakita natin na mukhayatang pipigilan ni Martires ang impeachment trial kay Sara Duterte makabayan. So malamang sa malamang, yan po ang maitinabalak ni Martires. Kaya nga sinasabi natin na kapag mapalitan na ni Boying Remulla itong si Martires makabayan, lagot talaga itong si Sara Duterte. At meron po akong nakita or na-research makabayan na kung saan malamang ito ang dahilan kung bakit nag-a-apply bilang ombudsman itong si Boying Remulla. Kasi nga diba malaking palisipan talaga, marami talagang natataka dito kung bakit mag-a-apply pa ito si Boying Remulla bilang ombudsman makabayan. Samantalang meron na siyang posisyon. Maganda na po yung posisyon ni Boying makabayan. Kaya marami nag-iisip at saka ang tanong dito, bakit pa siya
maghahangad bilang ombudsman mga kabayan. So mamaya i-reveal natin yan. But for that, dito muna tayo po sa awayan ng mga DDS mga kabayan. Kasi nga mas lalong tumitindi, mas lalong umiinit, naglaglagan na sila mga kabayan. Kasi naalala nyo ba na meron akong ipinakita, I think that is 3 vlogs ago yata yun or 4 vlogs ago. Kasi nga doon natin nalaman sa kanila yung tungkol sa libro ni Digong na marami palang nakakabenepisyo doon. Nakuha po ng budget makabayan, ang laki pa naman dahil doon sa libro. So pinipirahalan nila itong si Digong makabayan. Bakit yan kumalat? Dahil po sa away nila. Kasi nga sila po dito ay naglaglagan makabayan. Not just that, meron kasing bago, yung GoFundMe makabayan. Ano ang GoFundMe, Sir Ivan? Doon ko ito nalaman sa exchanging messaging. Kasi nga, di ba nag-away-away ngayon yung mga DDS vlogger, parang kampi dito kay Hanelet, kampi doon sa girlfriend ni Digong, kampi doon sa grupo nila na Sara, at saka doon po sa grupo nila na Amy Marcos makabayan. Sila ngayon naghiwalay na. So dahil po sa kanilang awayan, maraming nare-reveal dito na mga kalokohan ang mga DDS vlogger makabayan. Like for example, itong sa libro ni Digong, yung sa GoFundMe ni MJ, pati po dito sa panlilimos na isang DDS vlogger makabayan. Naalala nyo ba yung si Abines, yung kinasuhan ni PNP Chief General Torre makabayan na taga Cebu? Di ba siya po'y kinasuhan? So ngayon, need na daw ng pera itong sa Abines. Abay ng limos makabayan. Limos bang tawag niyan? Nagpasulisit makabayan. So ganyan kasi ang gawain ng mga DDS. Mahilig kasi sila magpasulisit makabayan. Napasa ba natin yan? Doon po sa grupo nila ni Banat Bay, di ba? Napakahilig nila magpasulisit makabayan. So pero po, siyempre, ang namang kalyado, mahilig talaga sa solicit yung grupo na mga DDS. So una kipapakita sa makabayan, itong pagdebunk ng isa rin pong DDS vlogger dito kay Maharlika. Bakit si Ivan? Ito po yung tungkol doon. Naalala niyo ba yung video ni alias Rene? So meron kasing parang nagyabang itong si Maharlika sa kanyang vlog makabayan na before pa daw lumabas yung video ni alias Rene, alam na daw yan ni Maharlika. Kasi daw meron nang nakapagsabi kay Maharlika makabayan. So nandun pa daw ito si Maharlika sa airplane, on board pa sa airplane. Alam na daw niya makabayan before yan in-release ang video. Pero siya po ay dinibunk ng mismo niyang kasamahan or kakilala na vlogger. For more details, let's watch this. Pero the point here, hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila laban dito kay Virus o kay Risa Atanas patungkol dito sa nilabas na issue, na video dito kay alias Rene. Kasi nasa aeroplano ako niyan from Melbourne, darling. Okay? Nasa airplane ako niyan na may isang mga kaibigan natin na nagsasabi sa akin, Miss Maharlika, actually, may lalabas. Sinabi sa akin niya na may lalabas na alias Rene laban kay Virus. Alright? Yun ang sabi. Di ba kinuwento ko sa inyo yan? Kaso lang nasa aeroplano ko, walang ganung kalakas na signal. Di ba? Ang sabi ko dyan, palangga, I cannot do it. Kasi nga, naka-on board ako. So, yun ang chika boom boom na yan. Kasi nasa aeroplano ako niyan from Melbourne, darling. Okay? Nasa airplane ako niyan na may isang mga kaibigan natin na nagsasabi sa akin, Miss Maharlika, actually, may lalabas. Sinabi sa akin niya na may lalabas na alias Rene laban kay Virus. Alright? Yun ang sabi. Di ba kinuwento ko sa inyo yan? Kaso lang nasa aeroplano ko, walang ganung kalakas na signal. Di ba? Ang sabi ko dyan, palangga, I cannot do it. Kasi nga, naka-on board ako. So, yun. Okay, so dyan na lang makabayan kasi pabalik-balik na lang eh. Kasi nga, yung video na yan, ipinost yan ni Kokolokoy. Nilalaban natin si Kokolokoy. Si Kokolokoy, galit ngayon kay Maharlika. Kasi daw, palagi daw nagpapaibal makabayan. Nagpasip-sip daw. At saka, nasisira na ang grupo nila dahil daw kay Maharlika. So, inatake ngayon ng grupo nila Kokolokoy, sila si Joey, sila si Sas, sila si MJ, sila si Chriset. Inatake nila itong si Maharlika. So, meron kasi inilagay na caption itong si Kokolokoy makabayan. At saka, before natin i-reveal
kung ano ang kanilang pakay dito, bakit sinupalpal kaagad ni Kukulukoy itong si Maharlika mga kababayan. Kasi according po dito kay Kukulukoy, sabi niya, debunking Mother Canor number 3. So Mother Canor na kasi ang tawag nila doon kay Maharlika mga kababayan. Sabi niya, pabida itong si Buljakan. Bago pa lumabas ang video ni alias Rene, ay alam na daw ito ni Maharlika mga kababayan. So ang claim ni Maharlika, habang nasa flight siya from Melbourne ay may tumawag sa kanya para sabihin na may lalabas na video ni alias or si alias Rene. June 24 lumabas ang video. June 24 may live siya na nasa Melbourne pa siya. June 25 flight niya paalis ng Melbourne. In short, sinungaling with proof. Problema kasi sa gitna ng pasabog ni Michael Maurilio, sa halip na questionin niya si Risa Hontiveros, she was busy demonizing yung mga tunay na Pro Duterte supporters based sa Pilipinas na makabayan. So yan po ngayon ang revelasyon or pang supalpal ni Kukulukoy doon kay Maharlika. So Sir Ivan, bakit kaya sinupalpal ni Kukulukoy kaagad itong si Maharlika? Kasi nga kung babalikan natin sinabi po ni Maharlika mga kababayan, di ba sabi niya na before daw inilabas yung video, may alam na siya. Kasi meron dang nagsabi sa kanya mga kababayan na meron nang ilalabas na video itong si alias Rene. Naalala niyo ba sinabi ni Senator Risa Hontiveros na tinitrace na nila ngayon kung sino ang may-ari ng pagtanggol Valiente mga kababayan? Kasi nga dito ito unang lumabas. Ang video ni Michael Maurilio dito unang lumabas sa Facebook account na Pagtanggol Valiente. So bakit may alam itong si Maharlika mga kababayan at sino yung kumanta sa kanya? Malamang sa malamang itong Pagtanggol Valiente, ang may-ari ng Pagtanggol Valiente na Facebook account, wala to sa Pilipinas mga kababayan. Sa tingin ko lang, nandun ito sa ibang bansa. Bakit? Alam nila na ito po'y ititrace ng gobyerno natin. Ang Pagtanggol Valiente mga kababayan. Alam nila ititrace yan eh. So kapag nandun ito sa ibang bansa, ang account na yan or may-ari ng account na yan, mahirapan talaga na habulin ng gobyerno natin. Diba? Nahirapan nga habulin tong si Maharlika mga kababayan. So parang ganun na rin po yan na case. Malamang sa malamang nandun yan sa ibang bansa mga kababayan at may alam itong si Maharlika. Yan kaagad ay pinigilan ni Kukulukoy para hindi yan mabulilya sa mga kababayan. Sakto ba analysis si Ivan? Diba? So meron silang alam. So sila dito po yung naglaglagan mga kababayan. Malamang sa malamang itong si Maharlika, may alam siya dito tungkol sa paglabas ni alias Rene. Okay? So ngayon, ipapakita ko ba sa inyo itong sinabi ni Maharlika na nagsiraan na sila. Dito na na-involve yung tungkol doon sa pamimira nila sa libro ni Digong at marami pang iba. Tungkol po sa kalang mahilig magsulisit makabayan. Okay, now, yung sa Salamat PRRD, hindi ako nag-start niyan. At hindi po ako nag-aaway-away dito. Marami kasi nag-message sa akin na iba na makakilala ko, Maharlika, tama na yan, hindi yan nakakatulong kay PRRD. Nagkamali po kayo. Gusto nyo ba na patuloy kayong peperahan ng mga taong scammer gamit ang pangalan ni PRRD? Fine. May mga nagsasabi, oy, nakikita naman nasa House of Hope, chuchu. Nagpakita ba ng total amount kung ilang milyon ang naipadala ninyo? Naipakita ba sa inyo yon? Kung may naipakita sa inyo na ang total amount 4 million, 1 million binili ng relo with the receipt, ang 3 million napunta may nag-receive, then, congratulations. Mabuti. Pero wala, di ba? Ang ipinakita lang, portion. Na may ibinigay, may ganito, may ganyan. Okay? So yun. Hindi tayo pwedeng sabihin na nag-aaway-away. You know, na si Alpotera, ang dami niyang inutusan para kausapin ako, para ampatin ako na mga common friends namin sa politics. Okay? Marami siyang inutusan. Ang sabi ko lang sa kanya, ay ang sabi ko, kausapin niya ako, mag-usap kami. Pero ayaw niya akong kausapin, gusto niya mag-team up sa Alpotera, kaya hinubaran ko sila. So again, yung Salamat PRRD, hindi yan Salamat PRRD, kinuwento ko na yan sa inyo. Hindi pwedeng kalimutan natin to eh. Para bang okay lang sa inyo, binababoy kayo mga OFW? Ako, di ba? Humingi din ako ng donation sa inyo, sa mga kaibigan ko, nung nag-EDSA tayo, yung nandoon sa KOJC, nakita nyo naman yon, di ba? Nahingi din ako, pero hindi ko ginamit na, oh, thank you PRRD, I love PRRD donation. I don't do that. Kung manghihingi ako sa inyo, pangalan ko itataya ko. So, kung anuman, di ba, nagsimulan tayo sa Kama Sutra eh. So, kung anuman ang failure ng aking donation drive or whatever, di ba, cargo ko yun. Walang nadamay na PRRD, walang nadamay na Inday Sara. Bakit kayo, sige nga, bakit kayo na bumibili ng libro? Bakit kayo bumili ng Salamat PRRD na libro? Dahil sa pangalang PRRD, right? Bakit kayo, sumagot kayo, bakit kayo nag-donate para sa OVP? Dahil ginamit ang pangalan ng OVP, di ba? Pero kung gagamitin ng isang tao, donation drive by Kipay,
magbibigay pa rin kayo. Wala akong idea about the Salamat PRRD. Until na nagsalita ang common law wife ni PRRD. Okay? Excuse me. Na wala siyang basbas. Eto, sinabi ko pala, balikan ko yung sinabi ko kay Sas. Sabi ko, Sas, yung issue sa Salamat PRRD ay based sa statement ni Hanilet na ito ay walang approval ni PRRD at ayaw ni PRRD na gawin ang talambuhay niya or any books about him na pagkakakitaan siya. Ito ang exact statement ni PRRD kapag nagpasign sa kanya ng Salamat PRRD book. Maayo pa sila, nakakwarta. Oh, di ba? Sila dito nagbukingan sa kanilang sarili makabayan. Hey, sabi ko sa inyo, marami ho talagang ginagawang kalokohan itong mga DDS vlogger. Alam na ho natin yan, di ba? Kasi noon, marami itong nakasama ng mga DDS na mga vlogger. Ngayon sila po ay bumaliktad, nandun po sa ibang dimension makabayan. Sumuporta daw kay PBBM, pero kalaunan, biglang bumaliktad. So sila po ay aming nakausap. Alam namin ang kanilang ginagawa makabayan. So ang ating sasabihin dito, kapag kayo mga kababayan ko, kapag sasabihin kayo na kayo ay bayaran kasi sinuportahan mo yung bangag, sinuportahan natin si PBM, sabihin nyo na lang na may alam kami na hindi nyo alam. O, ganun lang yan, di ba? Ganyan kasi ako sa masagot mga kababayan. Kapag akusahan tayo na tayo po ay bayaran or binabayaran daw ni PBM, si PBM napakatihik yan, di ba? Kuripot na tao yan. Kailan pa nagbibigay ng pera si PBM? Yan po ay imposible makabayan. Ayaw na ayaw ho ni PBM mabigay po ng ganyan. Kasi si PBM, doon lang po yan, nabibigay po ng tulong sa mga tao talagang nangangailangan makabayan. Yung mga tao, yung nangangailangan talaga, yung kailangan po talang tulungan, nandun po sa mga laylayan, dyan po tumutulong si PBM. Pero sa mga vlogger, I can assure you 1,000%, kahit piso, wala kaming natanggap makabayan. Ganon ka-honest sa Ivan, totoo yan. Pero doon sa kabila, naka po, sangkaterba, kaliwat kanan ang kalang pamimira doon. Sino sabi? Siyempre yung dati rin pong mga DDS vlogger makabayan. O, diba? So sila dito po nag-booking mismo sa kanilang sarili. So dahil po sila po ay naglalagang makabayan, ngayon itong si Banatbay umalma na. Diba? Umalma na nga siya how many times? Ngayon mas lalong uminit makabayan. Maharlika, happy ka? Happy ka? Proud ka ba ganyan? Proud ka na ganyan ang accomplishment mo sa buhay mo? Please lang po, ha? Ako wala akong galit sa'yo. Deep in my heart, God knows. Ako, pinatawad ko na yung lahat ng kasinungalingan mo noon sa akin. Okay na ako dun. So, Maharlika, parang awa mo na. Banatan mo na ang lahat. Ako ko sa'yo, pareho tayong anti-Amy tayo. Pareho tayong anti-Marcos to the core. Hindi nga namin binoto yun eh. O, nakita nyo naman, di ba? O, kita mo naman siguro ito. Talagang no to Marcos kami, no to Amy din. Di ba? Hindi ko kakampihan si Joey. Hindi ko kakampihan yung mga nag-Amy. Pero parang awa mo na. I'm begging you. Ako, nagmamakaawa na sa'yo. Walang halong yabang, walang halong ego. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Tigilan mo na ang pang-ungkat sa awayan ng mga jowa ni Pangulong Duterte. Kaya nagsalita na itong mga anak eh. Tuwan-tuwa pa kayo na parang kinakampihan ni Kitty. Si Maharlika, diyan mo makikita kung anong klaseng tao ka. So, yung mga tuwang-tuwa dyan na kinampihan, kasi yung status ni Kitty na sinasabi niyong kinampihan si Maharlika, even if wala namang pinapangalanan, tuwang-tuwa kayo, may tawag sa inyo. Alam mo kung ano? Yung mga nagrarambulan? Yung hawakan mo nga sa tenga. O ayan hinawakan sa tenga. O ikaw pitikin mo nga itlog. O yan pinitik yung itlog. O. Ganyan kayo. Okay, so kung bakit pinapatigil ni Banatbay itong si Maharlika makabayan? Kasi si Maharlika palagi itong nadudulas. Kapag kasi mainit na yung ulo makabayan, di ba kapag mainit yung ulo mo, marami kasing lumalabas sa bunganga mo na hindi dapat sabihin makabayan. So ganyan ho itong si Maharlika. Tayo manawagan kay Maharlika makabayan na huwag siyang tumigil.
Dinidable na si Iwan eh. Dapat ganyan, babalik na rin na makabayan. So tayo manawagan kay Maharlika na huwag siyang tumigil. Kasi para marami pa tayong malalaman sa mga kalokohan makabayan, di ba? Ngayon na nga ang dumadami pa, so mas lalo pang dadami pa yung makabayan. So wag nating patitigilin itong si Maharlika. So okay lang, hayaan natin. Kasi sila po dito po yung mga magbubuking mismo sa kanilang sarili makabayan. Ngayon, speaking of DDS, meron pong bumaliktad na DDS makabayan. Naalala niyo ba yung in-interview noon sa SMNI na meron po siyang tattoo sa mukha, ng mukha ni Sara dito sa kanyang braso mga kabayan? Yung babae, nalaban natin yan. At saka, di ba siya rin po ay organizer, if not mistaken, ng Maisog. Alam niyo ba na siya po ay bumaliktad mga kabayan? Isipin niyo yan. DDS, diehard supporter, merong tattoo ng mukha ni Sara dito sa kanyang braso, bumaliktad makabayan. So, itong video na ipapakita ko sa inyo, maraming kasing nang-aasar kasi Ivan doon sa aking Facebook account na personal makabayan, marami itong makilala doon na magunggong talaga. Tas, lagi kong tinatanong na paano ko daw didepensahan si PBM sa kanyang pag-ngiwi-ngiwi makabayan. Diba, si PBM ngumingiwi niyan the way siya magsalita kasi yan po yung habit niya makabayan. So according po doon sa basher, paano ko daw yan sasagutin or didipinsan makabayan? So ngayon naalala ko na meron pong bumaliktad na DDS. At saka ang video po ng DDS na yon, ito ang kanyang i-forward sa kanya makabayan. So para maintindihan natin, bakit bumaliktad ang DDS na to? Kasi nakikita niya at saka hindi na po niya kayang lunukin yung pinagagawa ng mga DDS vlogger makabayan. Hindi niya rin po kayang lunukin yung pinagagawa ng mga Duterte. For more details, let's watch this. Maayong adlaw sa tanan, no? Alam niyo, sa totoo lang nga, dati nga, isa rin ako sa sumisigaw ng bangag kay President Bongbong Marcos. But, although, alam ko na yun is isang malaking black propaganda lang, no? Dahil din ako dati, akala ko, no, na they are behind yung pag-ano sa akin ng former senador na si Trillanes, which is I found out na hindi naman pala, no? Alam niyo, sa totoo lang, alam ko naman na napakalaking black propaganda lang yon because of the group na gusto nilang umupo si VP Inday Sara Duterte. Kasi alam niyo, sa totoo lang, ha, ang taong lulong sa drugs, okay, hindi buo ang pamilya niya. Ang taong lulong sa drugs, hindi kontento sa isa lang ang asawa niya. Ang taong lulong sa drugs, may mga anak yan, no, na naliligaw ng landas. Okay? At walang respeto yan, yung mga anak na yan, sa parent nila. Pero kay President Marcos, no, buo yung family niya. Nakita natin na yung mga anak niya is mga disente. Okay? At nakita natin ang respeto ng mga anak ni President BBM sa kanilang parent na sila President Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, salamat po sa nagpadala sa akin nito, ha. At alam nyo naman, mga kababayan, talagang may punto si ate dito. Hindi ko naisip ito. Sa totoo lang, sa tagal na natin nagbablog, hindi ko po naisip ang bagay na ito. Ang alam ko lang, broken family ang Duterte, di ba? Ang Duterte family. Alam natin, si Digong nagsiwalat ng kanyang mga katarantaduhan na hindi lang pala 1, 2, 3, 4 ang kanyang mga mistress. Bagkos napakadami, 13 lovers, maliban pa kay Hanilet, mga kababayan. Sa pinupunto po ng kababayan natin na ito na isang DDS, tama naman siya ng sinabi eh. Pinagbibintangan nyo na bangag, adik, at walang kakwenta-kwenta ang first family natin.
Kung iisipin mo nga naman, mga kababayan, unang punto, sinabi niya, napakadesente ng mga ito. Ay, unahin pala natin, mali. Number 1, buo ang pamilya nila. Kung ikaw ay adik, mga kababayan, di ba, hindi dapat buo yung pamilya mo. Kasi iba po ang dulot, mga ka-GPnatics, kapag ikaw po ay naging adik sa pinagbabawal na gamot. Iba po ang takbo ng utak, iba rin po ang takbo, mga kababayan, ng buhay ninyo. Walang direksyon. Pangalawa, sabi niya, disyente yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo, hindi marunong magmura, hindi marunong, mga kababayan, magsalita ng mga bagay against doon sa mga tumitira sa kanila. Hanggang pagsagot lang sila or hanggang mga sabihin natin ay napakadesente pa rin ng kanilang mga ginagawa. Diba? Pangatlo, mga kababayan, kung adik, sabi ko kanina, dapat hindi na sila buo. Dapat hindi sila desente. Wala nga tayong nakikita nakabit ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala tayong nakitang kabit ni Epelisa. Pero meron silang mga sinasabi na eto daw, doon sa kanyang gwardya or doon sa kanyang, di ba, PSG, ay nakikipag-knock-knockan daw. Pero wala naman silang maipakita. Hanggang doon lang. Pero tayo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, mismong si Digong Duterte na, mismong mga anak niya, ang nakikitaan natin ng irregularidad. Biruin mo, yung Tatay Digong, tinanggap ng mga anak na ito daw ay merong isang si Hanilet at may 13 lovers pa. Oh. Tingnan mo naman. At bali-balita rin, sabi ni Nino Barsaga, meron pang babae, gabi-gabi, na pinupunta sa Malacanang dati, 120,000 every night. Di ba? May night duty. Di ba naubusan? Oh. Pero si Pulong Duterte, mga kababayan, anong ginagawa niya? May asawang tao. Di ba? Pero nangangalantari ng mga babae dun sa club. So masasabi nga natin talaga, ang mga DDS, mga diehard supporter ay may problema at may sakit talaga sa utak. Sasabihin mong bangag yung isang tao, pero lahat ng panlalait mo na sinasabi mo, nakikita mo doon sa sinusuportahan mo. Oh, mabuti si ate, natauhan. Mabuti si ate, mga kababayan, nakita niya na oo nga parang ginagago lang ako ng mga ito. Sasabihin nilang bangag si presidente, adik ang asawa, pero nakita mo ang mga anak. Oh, hindi rin womanizer. Wala tayong nakikitang issue. May issue, pero ang daling nawawala. Mga kababayan, ano ba yung mga issue lang? Na kesyo mayroong rumored girlfriend si Sandro, ganun lang. Diba? Wala tayong makitang iba, di ba, Ma'am Elnora Abrigo? Wala tayong makitang iba na itatapon mo, mga kababayan, o sasabihin mo against the first family. Unlike doon sa family nung nakaraang administrasyon. Oh. Diba, si Pulong may asawa, may extra pa. Hindi natin alam yung iba, mga kababayan. Si Sara nga kung sino-sino yung lumalabas. 'Di ba? Oh. Na may kapartner daw na iba. Hindi lang natin kasi ma-confirm, mga kababayan. Pero yung tatay, confirm na confirm. Oh, meron bang isang matinong pamilya, mga ka-GPnatics, na kagaya po ni Kitty, nagwi-wake and bake? Oh. Yung kasisira nila doon sa isang pamilya na napakatino, lahat yun bumabalik sa kanila. Oh. 13 lovers, daig pang mayayamang Muslim na kayang mag-asawa ng 3 lang na babae. Sabi nga niya, dahil siguro na nakikita niya na hindi na siya makakalabas ng dahig. Mga kababayan, sabi niya, maghanap-hanap na kayo ng boyfriend. Kailangan yung maraming laman ang credit card. Diba? So pag maraming laman ang credit card, pagpapatunay yon,
na hindi sila tunay na mahal, mga kababayan, o hindi siya tunay na mahal ng mga babae. Mahal lang kasi malaki po yung kanyang credit card. Mahal lang kasi maraming laman yung kanyang bulsa. Sabi ni Luisito, kaisip senior, manyak sila. Sana dumami pa yung mga DDS na kagaya ni ate na natatauhan, mga kababayan, at napagkikinita nila. At sana nga yung makita rin nila yung isang tao na iisa lang yung kidney, na balitang-balita naman yan, kahit tingnan nila sa mga artikulo, talagang nag-donate po ng isang kidney si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, mga kababayan, subukan na lang nila, kung ayaw nila maniwala, magpatanggal sila ng kidney. Tapos pag nagpatanggal ng kidney, anong gagawin nila? Subukan nilang tumikim ng ipinagbabawal na gamot. Dire-diretsoy nila kahit 6 na buwan. Tingnan ko kung mabuhay pa sila ng 1 taon. Di ba? Di sila pwede mag-donate, boss, puno na ng bato kidney ng mga DDS, mapagkamalan pa ang pagdodonate nila. Hindi naman, kasi kung magdodonate ka, Edel Roelos, titingnan naman yan kung maayos ang iyong kidney. Pag hindi maayos, di naman yan tatanggalin sa'yo. May nakausap ako dati, ganyan pala yan. Sa kidney pala, kapag halimbawa nag-donate ka, titingnan pala yung 2 kidney mo. Kung sino yung mas malakas, mga kababayan, yun ang iiwan. Kung sino yung mas mahina sa kidney mo, yun po yung idodonate. Oy, mahal na yan. Napakamahal daw niyan dati. Diba? Kasi sa halagang parang magkano ba? Mga 10,000? Mahal na yun dati. 10,000 to 20,000, napakamahal na yan. Napakalaki na dati. Diba? Ganyan raw yun, mga ka-GPnatics. Yung mga kakilala namin na nag-donate, nakausap namin. Ganun daw po wala yung pagpili nun. Hindi basta-basta na kukunin namin si malakas, si mahihina iiwan namin, hindi pala. Kasi pag kinuha yung malakas, mahina iniwan, baka hindi makapag-survive yung tao. Hindi rin niya mapakinabangan yung pera na pinagbentahan niya ng kidney. Okay, so di ba maganda yung explanation ng dating DDS Makabayan? Yung babae, maganda yung explanation niya na ito yung pangsagot natin kapag akusahan itong si PBBM na adik Makabayan. So, ipopost ko ito doon sa ating Facebook account. Saka i-download nyo Makabayan, at kapag kayo'y aasa rin na sabihin po ng mga bashers na adik si PBBM, ating Pangulo, itong video na to ang ating i-forward, Makabayan. Yung dating DDS na meron tattoo na mukha ni Sara dito sa kanyang braso, yung video na yon ang ating i-forward. Or i-forward ninyo doon sa mga basher, Makabayan, or haters na mga Marcos. Okay? So anyways, i-share naman natin po mga mandirigma. Lagi pong nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Maria Medeseplon. Nandyan rin po si M.E. Leonardo Celiero. Hi to Lionel Desiderio. Nandiyan rin po si Ninita Floro. Elben Stioco from Dubai. Hi to Romel Ordunes from Calamba City. Kasama rin po natin si Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Miles Valdez. Ruben Gorospi from LA. Hi to Tinkerbell. Nandiyan rin po si Mones Borromeo. May Dunes, Mother Tess, and hi to Elsie Adaman. Okay. So mga kababayan ko, ito na ang sagot sa ating nakabitin na question at palisipan kung ano ba talaga ang pakay or ano ba talaga yung purpose ni DOJ Secretary Boying Remulla kung bakit pa siya mag-apply bilang ombudsman, mga kababayan. So kanina may nabasa ako na balita or article na kaya pala itong ma-access ang bank account si Sara through ombudsman, mga kababayan. Do you know what I'm thinking? So baka yan po ang purpose kung bakit mag-a-apply bilang ombudsman itong si Boying Remulla, mga kababayan. So kapag mangyari na si Boying Remulla na ang maging ombudsman, patay talaga itong si Sara Duterte. So ayon dito sa balita, mga kababayan, sa tulong ng Office of the Ombudsman, kakayaning ma-access ng House Prosecutors ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte na inakusahan ng Kamara ng unexplained wealth and failure to disclose assets. So dagdag pa dito, mga kababayan, babasahin po natin. Under the SALN law, all public officials submit their SALN annually. Merong provision doon before you sign. I hereby authorize the Ombudsman to verify my assets, liabilities. So the Ombudsman has the power to ask the AMLAC
to send the records of public officials with respect to their bank accounts, mga kabayan. So yan pong paliwanag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, mga kabayan. O, di ba? So dahil dito sa sinabi ni Carpio, mga kabayan, mas lalong manginginig sa takot itong si Sara Duterte, pati po yung pamilya Duterte, mga kabayan. So kayang-kaya pala i-access yung bank accounts ni Sara Duterte through ombudsman. So malamang sa malamang, yan ang pakay or purpose ni Boyeng Remulla kung bakit gusto niya maging ombudsman, mga kabayan. So tama ba ang iniisip natin? Diba? So anyways, for the mga kabayan, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Away na tumindi at tumitindi pa sa mga vloggers at taga-suporta ng mga Duterte, naging dahilan na kung bakit lalong nagiging kontrobersal at nasisira ang mga Duterte. Nakakulong na nga si dating Pangulong Duterte dahil sa mga kaso, dahil reklamo ng mga Pilipino na naging biktima ng kanyang administrasyon. Tapos lahat ng paraan ay ginagawa ng kanyang mga abogado para makawala, pero malabo pa rin kasi hindi ho talaga pinagbibigyan until now ang mga naging motion o petisyon ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Coltman. Yung pag-question doon sa jurisdiction ng ICC hindi pa tapos. Interim release hindi pa rin ho malinaw, parang malabo pa. Yung pag-apply sa iba-ibang mga bansa natatanggihan pa. Pero sa kabila po ng mga masasalimuot na problemang yan ng mga Duterte, dahil lalo na itong kay Sara Duterte na siya isasalang sa impeachment trial dahil sa di umano'y graft in corruption at mga nangyari sa kanyang opisina. Tapos itong pag-aaway-away ng mga vloggers na siyang nagpainit lalo ng isyong ito, sila po yung nagkakanya-kanya ng mga pagbubulgar. So, sa aking opinyon, dahil balita po itong nangyayari at kaganapan, uulitin ko yung mga dati kong sinabi. Itong grupong ito ang nakakasira lalo sa problema ng mga Duterte. Kasi ngayon, hindi na sila nakapokus kung paano ipagtanggol si Duterte. Nung iba, hindi ko nilalahat. Sa halip, ang focus ng iba dyan ay silipin, magsilipan, awayin, mag-awayan tungkol sa kanilang paniniwalang magkakasalungat na. Dahil may kanya-kanya silang amo. Merong kampi sa original na mga Duterte. Merong kampi sa common law. Kung ilan yung common life, hindi ko alam kung ilan yan. At iba pang personalidad, personal na buhay ng mga Duterte, pinag-away-away na nila. Itong isang vlogger na nasa Amerika, grabe yung mga sinasabi. Pero hindi naman ako naniniwala dyan. Pero yun ang mga sinasabi niya, matitindi. Kaya yung vlogger nandito sa Manila, inaaway na sila at nag-aaway na. So sila po yung nagsusuwagan, nagbubugbugan sa kanilang mga channel. At ang collateral ay mga Duterte na dati nila at kasalukuyan pa rin mga amo nila. Paano? Di ba? Ayan po ang sitwasyon. So sila ang sumisira sa mga Duterte dahil sa kanilang pinag-aawayang pera, koneksyon, bata-bata system, kampihan dahil mayroong pinoproteksyonan. Yun. So huwag niyong sisihin ng mga followers, supporters ng mga Duterte ang ibang mga news organization or political blogger na walang kinalaman sa away na yan. Yung inyong mga vloggers na sinusuportahan dahil ang akala ninyo ay tagapagtanggol ng mga Duterte, lumabas na ang totoo. May mga interest lang kaya nila pinagtatanggol. Ngayon na nagkabukuhan na, away-away na sila. Inuulit ko, kasiraan ng mga Duterte dahil sa kapalpakan ng kanilang mga vloggers.
Hindi ko nila lahat kasi kahit paano meron pa rin mga vloggers silang medyo matino. Pero yung iba diyang karapalan na ho ang sinasabi at away, nagbabatuhan na sila ng putik, ang collateral damage ng kanilang away or na nasisira sa kanilang away ay ang kanilang amo, ang kanilang pinagtatanggol, ang mga Duterte, lalo na ang dating Pangulong Duterte na walang magawa kasi nakakulong. Ganun pong atindi ang galawan niya. So ngayon, ang tanong, maniniwala pa ba kayo sa mga nag-aaway-away na inyong pinaniniwalaan ng ilang taon na? Ngayon lumabas na ang katotohanan kung bakit sila nag-aaway. Pera, koneksyon, bata-bata system, inuulit ko. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, ito. Naku, grabe mga sinasabi laban kay Chis Escudero, abogado. Ito, nililikturan ng magagaling na abogado, nililikturan ng mga bagong abogado, nililikturan din ng hindi mga abogado. Kasi ang linaw-linaw, kasi alam mo yung sa isang banda, naging positibo rin itong controversial sa impeachment kasi marami nagka-interest magbasa ng saligang batas. Marami nagka-interest na basahin kung ano ba ang laman ng saligang batas. At pag binasa mo at matino ka, wala kang kinakampihan kung hindi katotohanan at katarungan. Iisa ang makikita mo. Trial and decide. Constitutional duty ng mga senador. Hindi sila dapat maging abogado ng nasasakdal. Forthwith, kaagad-agad ang trial. Yan po ang lumalabas ngayon. Kaya maraming mga Pilipino, abogado man o hindi, natuto na dito sa batas na ito. Dahil nga ho sa mga interpretation at paniniwala at sinasabi ni Escudero na isang abogado na malayo do sa sinasabing constitutional duty, forthwith, kaagad-agad, no dismissal, without trial, try and decide. Yan po yung trabaho na dapat nilang gawin. Pero hindi matapos sabihin in public sa press conference ni Escudero na pag may nag-motion ng dismissal ay pagbubutuhan. Hindi nga pwede yun. Mag-trial muna, ilatag ang ebidensya at testigo, bigyan ng pagkakataon ng depensa magpaliwanag at idepensa ang kailang kliyente. Pero yung dismissal kaagad, pagbubutuhan, unconstitutional, labag sa saligang batas, labag mismo sa impeachment rules ang ganyang galaw. Pero bakit sinasabi ni Escudero, pwede yun? Ano yun? Kaya tuloy binabansagan siya ngayon nung iba na parang gumagawa ka ng sarili mong batas. Aba mahirap yan. Isa lang ang batas na pinag-uusapan ngayon. 1987 Constitution o mas higit na sa Tagalog, Saligang Batas ng Pilipinas. Yun yun. So ano yung masasabi dyan? Tama lang ba na si lektura ng mga abogado at mga non-lawyer kasi iba ang kanya sinasabi? Ito si Escudero? O kayo ba yung naniniwalang tama yung pinaggagawa niyang mag-dribble, delay ng delay? Actually ngayon, sila po ay mga senador na nang papasok na 20 Congress. By July 28, dapat ngayon pa lang magtrabaho na sila. Kasi senador na sila. Mula July 1, pinapasweldo na natin ang mga elected senador na mga bago at dati. Lahat ng 24 senador, mula nitong July 1, pinapasweldo na natin sila ng buong buwan nitong July. Pero wala silang ginagawa. Kasi ayaw pa rin ni Escudero na magsimula ng pre-trial at date ng actual trial. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko sa mamang yan. Pero kayo na po ang malaya. Tulad ng sinabi ko, marami nang natuto, marami nang nagka-interest kung ano ang saligang batas. At alam na nila, tama ang saligang batas. Mali ang interpretation ng Senate President. Okay, so speaking of Chis Escudero, dahil siya nabanggit ni Mike Abel Makaabayan, alam nyo ba, nakahapon ko na ito nalaman na ito palang si Chis Escudero and also si Joel Villanueva Makaabayan, silang dalawa ang may pinakamalaking budget dyan sa Senado. Silang dalawa ang may pinakamalaking pork barrel dyan sa Senado Makaabayan.
Tingnan nyo, siguro yan ang rason kung bakit ayaw nilang i-impeach itong si Sara Duterte kasi kapareho nila ng balahibo makabayan. Itong si Sara, kapareho ni Sara na magna. Kaya dapat na talaga palitan itong si Cheese makabayan kasi hindi siya mapagkakatiwalaan. Ako, pabor ko na palitan itong si Cheese. Kasi gonggong yan eh. Tingnan nyo, grabe pala no. Diba ipinost ko yan doon sa ating Facebook account, yung mga datos makabayan na pangalaman natin itong dalawa, si Cheese and also si Joel, silang dalawa ang may pinakamalaking budget na senador makabayan. So anyways, before na mag-jump no sa ating nasa topic, isa naman natin. Nandyan po si Nina's Vlog. Hi to Jolly Tamilyares. Nandyan rin po si Cora Patong. Hi to Tito Mix Vlog. Rosario Estochi. Nandyan rin po si Shirley Risman. Rizalina Dumawal. Filma Cabato. Nandyan rin po si Abby Smith. Marilo Bednarek. Angelita Hoylesanger. Hi to Jen Medina. Nandyan rin po si Salvacion de la Cruz. Hi to Nelson de la Cruz. Shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Direk Erwina Argilias, and Direk William Mayo. Okay. So, makaabahan ko, siya nga pala, good job no sa Marcos admin. Baka si Ivan. Kasi the other day, may nakita kong nabalita makaabayan na meron hong nadiscovery ang ating kapulisan, ang PDEA na Shabula makaabayan doon sa Cebu City. Tingnan nyo, doon sa Cebu City makahabayan, saka doon po sa Zapateras. Well, kilala talaga yung Zapateras makahabayan na maraming mga gonggong dyan. At saka yung Zapateras sa Cebu City, di ba? Marami mga borders dyan or boarding house. So itong mechanical engineer, itong chemical engineer makahabayan, so nagbuo siya ng Shabu Lab doon sa Zapateras, Cebu City. At ito ay na-discover ng PDEA and also ng Kapulisan Makabayan. So good job ng Marcos admin. Pero bakit hindi yan nangyari sa panahon ni Digo Makabayan? So malamang sa malamang, yung chemical engineer na nagbuo ng Shabu Lab ng Cebu City, matagal na huyang gawain niya Makabayan. So pag-aakala siguro niya na panahon pa ni Digong. Kasi sa panahon ni Digong Makabayan, yung mga merong Shabu Lab, di ba? Kinukonsente kasi yan eh, hinahayaan na po Makabayan. May nabalitaan ba tayo sa panahon ni Digong na meron silang nasakote, na-discover na Shabu Lab Makabayan? Di ba wala sa panahon ni Digong, hinahayaan lang ni Digong. Bakit? Paano niya matunton yung Shabu Lab, mismong kasama niya na sa mga gilid niya, puro D-Lords Makabayan. Yung isang D-Lords, ginawa pa nga na special envoy to China. Diba yung si Michael Yang Makabayan, ginawa pa yun na advisor ni Digong. So paano madiscover ni Digong yung Shabu Lab? Kasi nga, protektado ni Digong yung mga D-Lords Makabayan. Ang pinagtitigil lang ni Digong, yun lang po mga street dweller, yung mga nandyan lang sa kali-kali Makabayan. Pero yung mga pangmalakihan, yung mga big timer talaga ng mga D-Lords, hindi yun kayang supilin ni Digong. Hindi yun kayang ipapadakip ni Digong. Kasi si Digong nakakabenepisyo sa mga D-Lords Makabayan. Diba? So anyways, nandiyan rin po si Sportsinobi from South Korea. Hi to Amelia Gutierrez from Laguna. Diselan David. Hi to Mergentan. Jima Camarines. I-shoutout natin si Chita Gador from Williamville or Williamville, Pontorin, Valenzuela. Hi to Ashen, Tony De Los Rias from New Jersey, Lorna from Salcido, Eastern Samar, Evelyn Garcia, hi to Shirley Fernandez, and hi to Efrain Oson. Okay? So anyway, siyempre, hindi na nakalimutan ating good news. Para makita ho ng mga DDS, para alam nila yung mga lakad ni PBBM, mga programa ni PBBM at yung mga bagong programa at projects ni PBBM. For more details, let's watch this. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng Philippine-Japan Economic Cooperation Committee. Kaugnay ito ng nalalapit na 14th Asia Business Summit na gaganapin sa Maynila, na ayon sa Pangulo ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Pilipinas na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya, lalo na matapos sa mga hamong dulot ng nagang pandemya. Samantala, inaasang halos 33,000 na trabaho ang magbubukas sa mga Pilipino. Ito ay matapos sa pumalo sa 72.36 bilyon piso ang pumasok na investment sa bansa sa unang 6 na buwan ng taon batayan sa datos ng Philippine Economic Zone Authority. Ay sa PESA, mas mataas ito ng higit 59% kung ikukumpara sa 45.48 bilyong piso
sa first half ng 2024. Dahil dyan, umabot na sa 133 ang inaprobang bago at expansion projects sa bansa, habang umabot naman sa $1.26 billion ang projected export. Ginita PESA, malaking pagtaas na ito ng investment ay patunay na epektibo ang investment strategies ng Marcos Jr. administration na naka-align sa socio-economic goals ng bansa na malaga para makaikayat ng maraming investor sa Pilipinas. Bayan ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaukulang mga ahensya ng pamahalaan ang agarang paglilinis ng mga drainage at estero para maiwasan ang mabilis na pagbaha ngayong tag-ulan. Pinaghahanda na rin ng Pangulo ang pamahalaan laban sa pagtama ng malakas na lindol. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang mga hakbang para pigilan ang mabilis at matinding pagbaha ngayong tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok ngayong buwan ng Hulyo. Ipinag-utos ng Presidente sa Metropolitan Manila Development Authority ang agarang paglilinis sa mga drainage system o mga imbornal para pigilan ang mabilis sa pagtaas ng tubig, lalo na sa Metro Manila. Gamit ang mga bagong makinarya, tinututukan ang pagsasagawa ng dredging at cleanup drive sa 23 pangunahing esteros NCR para makadaloy ang tubig sa panahon ng tag-ulan. Pinatutulong din ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng tupad beneficiaries para sa pag-aalis ng basura sa lansangan na bumabara sa mga kanal at nagdudulot ng baha. Mahigpit din ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Kailangan po yung local disaster offices ay maging handa bilang first responders sa mga ganitong klaseng mga pagkakataon. At pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawat lokal na pamahalaan. Ipinag-utos din ang pagbuhay sa mga Emergency Operations Center, pagiging handa sa paglikas at pagsasagawa ng mga drill at exercise kontra kalamidad at pagtupad sa no-build zone. Ibig sabihin, bawal magtayo ng establishmento sa mga lugar na mapanganib sa pagguho ng lupa at delikado sa daluyong. Pag-aaralan ni Pangulong Marcos ang hiling ni DILG Secretary John Vic Remulla na bigyan ng kapangyarihan ang DILG na magsuspende ng klase sa panahon ng baha, bagyo at mga sakuna. Ayon kay Remulla, mainam na magkaroon ng centralized authority ang ahensya para sa tama at napapanahong koordinasyon sa mga LGU. Sa harap ito ng mga reklamo na nakapasok na ang mga estudyante bago magkansila ng klase. Kung ito naman po ay makakabuti, sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at magbibigay ng maaaring tugon ng Pangulo patungkol dyan. Sa ngayon, ang mga lokal na pamahalaan ang may kapangyarihan na magsuspende ng klase, kaya panawagan ng Malacanang. Kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase, dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ng mga bata at mga magulang, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. Sa kabila ng masamang panahon, iginiit ng Malacanang na hindi dapat maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Hinikayat ng palasyo ang pagsasagawa ng online classes. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa National Food Authority na alamin ang mga lugar na mababa ang bentahan ng palay at magpatupad ng interventions. Ito po ay sa harap ng napaulat na pagbagsak ng palay sa Victoria, Tarlac na umabot hanggang 13 pesos per kilo at ang dahilan umano na mga trader ay dahil sa pagpapatupad ng benting bigas meron na program ng pamahalaan. Ayon po kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Ardel de Besa, hindi maaaring gawing dahilan ng mga trader ang bentahan ng 20 pesos na bigas para baba ng presyo ng palay. Paliwanag ng opisyal, ang ibinebentang bigas nito ay mula sa National Food Authority at sa katuparan sa tulong ng subsidiya. Git naman ni Secretary Chu Laurel, mahigpit na bubusisiin kung may mga pang-aabuso at paglabag.
Hindi dapat gamitin yon na dahilan kasi yung 20 pesos na bigas galing yon sa NFA na binili at 24 pesos. So why would they say na yun yung reason when in fact the palay na ginamit na maging bigas na ibinenta because may subsidy ang gobyerno dun eh. Hindi dapat gamitin yun na rason. Mas may lalapit na ngayon na sa serbisyo at impormasyon ng mga kababayan natin sa isang liblib na lugar sa Surigao del Norte. Ito'y dahil nakabitan na ng libreng internet access ng gobyerno ang kanilang lugar kung saan partikular nang makikinabang ay ang mga kabataan. Sa hamon ng makabagong panahon, iba't ibang modernong teknolohiya ang nagpapagaan ng ating pamumuhay, gaya na lamang ng internet. Malaking tulong ito sa mas mabilis na paraan ng komunikasyon, pati na rin sa sektor ng edukasyon. Kaya lahat dapat may access na sa internet. Nito lamang, binisita natin ang isang liblib na lugar sa Surigao del Norte na sa kauna-unahang pagkakataon ngayon palang magkakaroon ng access sa internet sa tulong yan ng gobyerno. Mula sa Surigao City Port, mahigit 1 oras ang biyahe sakay ng fast craft, patawid sa munisipalidad ng Dapa sa Siargao Island, Surigao del Norte. Pagkababa, sasakay muli ng tricycle, papunta sa Dapa Wharf. Kung saan, sasakay na naman ng bangka patawid sa Barangay Kabawa. Mula sa Dapa, Siargao, 30 minuto pa ang biyahe, sakay nitong motorized bangka patawid sa Barangay Kabawa, isang liblib na komunidad dito sa Surigao del Norte na kailanman ay hindi nila inaasahan na mabigyan sila ng modernong koneksyon gaya ng internet. Bagay na libreng inihandog sa kanila ng gobyerno na ngayon ay unti-unti na nakakatulong sa unti-unting pag-unlad ng komunidad. Ito lamang ang nag-iisang transportasyon papunta sa Barangay Kabawa. Kapag masama ang panahon, hindi nakakatawid ang mga taga roon. Kaya ang mga guro na hindi tubong Kabawa ay umaarkila ng kwarto at umuwi lamang tuwing weekend o kung may kailangang i-download ng mga educational materials. Gaya ni Teacher Sheila Mursha, guro ng kinder at grade 1 sa Kabawa Elementary School. Kwento niya, linggo-linggo silang tumatawid ng isla para makapag-download ng video materials na gagamitin sa pagtuturo. Anya, mas naiinganyo ang mga bata sa aralin kung may napapanood sa telebisyon. Dahil sa kakulangan ng mga libro at iba pang educational materials, sila na rin ang nagpapaprint ng sarili nilang learning materials. Minsan pa nga makukuha pa ang oras na dapat para sa pamilya na niya. Ginugugol nila sa paghahanda ng mga aralin. Lahat ginagawa ni Teacher Sheila para matiyak na matututo ang mga bata sa kabila ng kanilang mga hamon. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa free internet service ng gobyerno, hindi lamang itutulong sa mga guro, kundi sa kinabukasan ng mga kabataang matagal nang pinagkaitan ng ganitong oportunidad. Malaking-malaki po talaga ang pasasalamat namin sa mahal nating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil isa po ang Kabawa Elementary School sa nabigyan ng free Wi-Fi for all program ng pamahalaan. May iba-ibang kwento ang mga mag-aaral sa maliit na komunidad. May mga kontento na sa limitadong oportunidad, habang ang iba naman, araw-araw ang hiling na mabigyan din sila ng pantay na pagkakataon, lalo na pagdating sa dekalidad na edukasyon, hindi lang bilang gusto nila, kundi dahil kailangan nila. Gaya ni Cherry Bislig, grade 6 student. Kwento niya sa maliit na islang ito. Ramdam niya ang pagkakaiwanan sa panahon na kahit ang simpleng pag-research sa internet ay hindi nila nagagawa. Umaasa lang sila sa mga materyales na ibinibigay ng kanilang guro. High school na siya sa susunod na pasukan, kaya nakakaramdam siya ng kaba dahil hindi pa siya nakakagamit ng internet. Pero ngayon, mas lalo na siyang magpupursige na maging top student sa klase para handa siya sa sekundaryang pag-aaral. Hindi kayang sukatin ang kanyang tuwa sa oportunidad na libreng internet. Mas determinado na siya ngayon na mag-aral para makatulong sa kanyang mga magulang. Libro lang ang ginagamit ni teacher pag magkaklase sa amin kasi wala pong internet noong unang panahon. Ayon nga sa advisor nito na si Teacher Marilo Herarcos Consigna, talagang napakasipag mag-aral ni Cherry kahit pa man sa kakulangan ng mga educational materials sa kanilang paaralan. Kaya't ang libreng wifi na ito ang magpapagaan ng buhay di lang ng mga guro kundi pati ng mga estudyante na patuloy na nangangarap sa likod ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Malaki, ma'am. Malaki ang aming pasasalamat sa mahal na Pangulo dahil sa project na ito na meron ng free wifi, lalo na sa paaralan na binigyan kami. Isa kami sa binigyan ng free wifi dahil
mabilis na ang mga online transaction, lalo na sa mga urgent report. Noong wala pang internet connection ang Kabawa Elementary School, itong mga lumang libro ang ginagamit ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ang iba nga ay nasira at nabasa noong kasagsagan ng Bagyong Odette noong taong 2021 dito sa Surigao del Norte. Ayon naman sa school head ng Kabawa Elementary School na si Eris Navarro, hindi lamang simpleng internet connection ang naibigay ng proyekto ng Free Wi-Fi for All sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaakibat nito ang pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga batang naghahangad na makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon. Kaya labis ang pasasalamat ni Navarro kay Pangulong Marcos sa kanyang layunin na bigyan ng modernong koneksyon ang mga paaralan. Ito na agad-agad silang nakaka-connect sa, lalo sa mga portals ng DepEd na makakakuha sila ng mga quality na mga learning materials. Pero di lang paaralan ang nagkaroon ng access ng internet, maging ang buong komunidad ng Barangay Kabawa ay libreng nakakagamit ng free wifi for all access ng gobyerno. Kung dati telebisyon lang ang pinagkukunan ng impormasyon at balita, ngayon kahit nasa kanilang bahay ay maaari na silang mag-internet. Naabutan natin si Marieta Bistig kasama ang kanyang mga anak. Dahil makukulit ang mga bata, naghahanap siya ng video sa YouTube para ma-entertain sila. Kung dati tinitilis na lang niya ang iyak at sigaw ng mga anak, ngayon napapalitan ito ng katahimikan at halakhakan. Naiyak si Marieta nang balikan ang hirap nila noong wala pa silang internet. Dahil sa malayong lugar nagtatrabaho ang kanyang asawa, isang beses sa isang buwan lang ito nakakausap at nakukumusta. Minsan nga ay hinihintay na lamang nila ito ng mga bata na makabalik sa isla. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa bagong pag-asa, hindi lamang para sa paaralan, kundi para sa kanilang pamilya. Kasi hindi ba malayo, ganon. Hirap. Hindi katulad ngayon, mayroon na internet, bilis lang ang komunikasyon. Nagpapasalamat din ang punong barangay ng Kabawa sa natanggap nilang internet access. Malaking tulong ito, malaking pasasalamat namin na sa throughout Philippines and throughout Mindanao, isa kami na napili na nabigyan ng DICT. Ito, Mr. President, malaking tulong ito sa amin. Puno ng pag-asa ang mga taga-Kabawa. Naniniwala sila na ang internet sa kanilang paaralan ay simula pa lamang na mas marami pang positibong pagbabago sa kanilang komunidad. At para sa mga batang mag-aaral ng Kabawa Elementary School, instrumento ang free internet ng pagbibigay ng pag-asa. Pag-asa na magbibigay daan sa pag-abot ng kanilang pangarap. Talagang nakaka-touch mga kababayan, no? Honestly, natas ako eh. Talagang natuwa ako sa kanila na meron po silang internet makabayan. Kasi nga sa totoo lang, hindi talaga parang para sa akin, no, para sa atin, no, sa ating henerasyon ngayon, mahirap yung wala kang internet makabayan. Totoo 'yan. Kasi internet malaking tulong 'yan. Unang-una, tayo po updated sa totoo sa mga nangyayari makabayan, either sa amang lugar, sa buong Pilipinas. Malalaman mo na kasi yung mga mangyayari or yung mga nangyayari mga kababayan. At the same time, mapapabilis yung trabaho natin. Katulad niyan, mga teacher mga kababayan, so pupunta pa sila sa ibang lugar para lang mag-update or para lang mag-download para gawin nilang learning ito sa kanilang mga estudyante mga kababayan. Di ba? Para gawin nilang learning materials para sa eskwelahan doon sa barangay na yun mga kababayan. So yan ang maganda. Tapos sasabihin lang dito ng mga DDS na hindi ito nagtatrabaho sa PBBM. Sasabihin lang dito ng mga DDS na wala ng kwenta ang Marcos admin mga kababayan. Tapos tingnan nyo, natulungan ho ng Marcos admin at saka napuntahan ng Marcos admin yung mga lugar na nandun po sa kasulok-sulukan mga kababayan na wala pong access sa internet. Diba? Ang ibig sabihin yan, nagtatrabaho ang ating Pangulo mga kababayan. Tinutugunan niya yung mga kailangan ng ating mga kababayan. At yan po ang magandang leader. Yan po ang magandang role model mga kababayan. Bakit hindi yan natugunan sa panahon ni Digong mga kababayan? Saan kaya nakafocus si Digong? Diba? Tapos ang dami niyang binudol mga kababayan. Sabi pa nga ni DDS, the best president daw si Digong. Gonggong talaga eh. Ang daming nabudol ni Digong. Pero dito sa Marcos admin, ang daming natulungan si PBBM mga kababayan. So, sure na sure tayo, pagkatapos ang term ni PBBM, pagbaba ni PBBM sa kanyang pwesto, marami hong mga kababayan natin na ma-miss si PBBM.
Sure na sure tayo dyan, makabayan. So anyways, nandyan po kasama natin si JRN, Luisito Niedo, Ramos Duldulao, Estrella, nandyan po si Janet Parino, Haidso Gorgunya Angala, Eva Brocal, Nemfa Soriano from Rosales, Pangasinan, nandyan rin po si Munez Doctolero, Eve Del Rosario, kasama rin po natin si Hilda Baldomino Pita, Anales Alvito, Daniel Galarpez, Pasita Odulio, nandyan rin po si Bitcha Gironelia, Haidso Buscado Milagroso, Adonis Laksamana, Annabel Huson. Isama natin si Ash Flores, Megi Bom, Elmer Pinaranda, Leopoldo Montemayor Sr., Haidso Liza Soy Cerizo, Maria Soriano, Doy Ignacio, Ana Maria Nakamura, and Haidso Numicio Praxides. Okay. So makaabahan ko, yan din manakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ating programa ngayong araw, makaabayan, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, sa bagong araw na ito, lumalapit kami sa iyo ng may pasasalamat sa aming mga puso. Humihiling ng iyong pagmamahal at proteksyon. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan at kalusugan sa akin at sa aking pamilya. At gabayan mo kami sa landas ng iyong liwanag. Ano man ang mga hamon ng aming haharapin ngayon, nagtitiwala kaming sasamahan mo kami, balot ng iyong walang hanggang pagmamahal. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.